sa Healing Sangkap ng ating healing chef, Tristan Encarnacion. Yes po, Doktora. Ang ganda na naman ang pagkakadisenyo mo dito. Oo naman po. Di ba po Masarap mabuti? ba yan? Opo. Hindi lang mabuti, kabuti-buti. Bakit nagkaganon ang Kasi title kabuti niya? po at nagpapabuti sa ating sistema, no? Kaya, sa ating katawan. kabuti-buti ang ating recipe. Yes po, Aba, kabuti-buti. at ito ay maganda para sa may mga fatty liver. Yes po, Doktora. Dahil hydrating. Narito ang mga hiling sangkap sa kabuti-buti recipe. Button mushrooms, oyster mushrooms, shiitake mushrooms, malunggay, kamote tops, bulaklak ng kalabasa, bawang, seaweed salt. Mga kapatid, mabuti po ba kayo ngayon? Dahil ang recipe po natin ngayon ay kabuti-buti. Simulan lang po natin gawin. Kung mapapansin niyo po, for the mushrooms, we have mga varieties of mushrooms po. The darker the mushrooms, or yung kumbaga mas malakas po, mas magiging earthy yung kanyang lasa. So yung magiging recipe po natin ay obviously on the mushroom side of the flavor and the taste. Ang ating pong malunggay ay very rich sa vitamin A, B, and C, calcium, iron, at of course, protein. At nagpapatibay din po ito ng ating mga immune system. For the talbos ng kamote, ito po ay napakayaman sa protina, minerals, at fiber. Lalahanin po natin, lahat po ng ating niluluto o yung ating ginagamit ay mabilis lang po maluto. So once na kumulo po ito, that's the time na you have to check it. Tapos yun na po, you're done. We're done. Palam po natin, hintayin lang po natin kumulo. At may alam ka bang nagagawa ng mushroom sa katawan ng tao? Well, Doktora, ang mushroom po, ang kabuti ay mayaman sa iron at antioxidants. Mayaman din po ito sa selenium at potassium. At isa pa, maidagdag ko lang po dyan. Ang katangian po ng mushroom ay may kakayanan ito na i-absorb ang mga toxin sa katawan ng pasyente. Bagong Lalo kaalaman na kung yun. ang lason ay nasa atay. Ganon din sa dugo. Kaya maganda po na mag-consume ng anumang uri ng mushrooms, Opo. basta yung edible, Yes. no? Ng mas madalas. Opo. Yon. Katulad ng kung meron kang problema sa atay. Ayun, speaking of mushrooms, Doktora, alam niyo po ba na merong 10,000 o mahigit na uri ng mushrooms po? Ganon kadami. Ganun po. At hindi naman po lahat dito ay edible. Ilan po dito ay madalas natin ginagamit sa pagluto, Doktora? Katulad po ng button mushroom o yung karaniwan na nakikita natin. Teka muna, itong binabanggit mo ay yung hindi nakakalaso na mushroom. Kasi Hindi nga, po. may mga hindi po edible na mushroom. Ibig sabihin, nakakalason po yun. Opo. Diba? Ito yung mga mushrooms na tumutubo sa dumi ng mga hayop. Na makikita mo dyan na kay gaganda ng itsura. Dapat, yung mga cultured po na mushrooms. Yes po. Or yung mga tumutubo sa puno. Sa puno. Or sa ugat ng puno. Nako, yun po yung mga mahal na. Lalo na sa ugat ng saging. Pagkatapos umulan, makakakita po kayo ng mushroom. Yun, mga kabuti. Yan. Pero bukod sa button mushroom, chef, Meron ano pa po yung oyster mushroom. Kumbaga ito po yung may pagka-brown, gray, or reddish. At ang lasa po nito yung may pagka-peppery in flavor. Meron naman po yung portobello. Portobello po yung mga ganito na kalalaki yan. Kung Oo, mapapansin pero po. yung oyster, yun yung parang pamaypay. Para pong pamaypay Ang na, itsura. para pong nakadapa. Flat na mushroom po yan. Yun po. Yan. Ang portobello, Yung mga malalaki na po, kumbaga ang mahal po. Ang lasa nito ay may pagka-steak, kumbaga may pagka-earthy, may pagka yung meaty in flavor naman po. At of course, yung ating karaniwan na nakikita. At very common, isa po sa pinaka-common na mushroom ay ang shiitake mushroom. Very, ang kulay po nito ay dark brown at very, kumbaga, ang flavor po at ang lasa nito ay smoky in taste. yun. Pero ilang klase ba ng mushroom ang inilagay mo dito sa ating recipe? We have 3 kinds of mushrooms po. We have the shiitake, we have the button, and we have the oyster mushroom po, Doktora. Kaya pala, Opo. nalasahan ko Nalasahan lahat yun, chef. At parang nilagyan mo ng seaweed Of salt. course, seaweed salt ang ginagamit po natin. Of course, dito sa Healing Galing, hindi na natin gagamitin. Dahil mayaman po siya sa mga vitamins and minerals
pandagdag sa kalusugan ng atay ng pasyente. Opo, doktora. Ito lang ang pinakamasustansyang asin. Huwag lang aalatan ba Opo. noong pagkakaluto. Masarap na masarap po ito. Ayan. Ay, doktora, Okay. add ko lang po, pag naglilinis ka ng mushroom, especially yung fresh, huwag niyo po siyang huhugasan. Iwa-wipe niyo lang po yung, kumbaga, yung mushroom. Bakit? Kasi, like yung sinabi ng doktora, kung kayo po yung nakikinig, ito ay nag-a-absorb Ng ng toxins. toxin. Pero kasi po, parang watery din mismo yung Yes po, ano doktora. yung mushroom. Nag-a-absorb din po siya ng tubig. Magiging malabsak na po yung mushroom nyo pag hinugasan nyo siya. Kaya po na-flash. Pag niluto Except nyo, sa mapa-flash button din. Yes po. mushroom, no? Okay. So, yan po ang kabuti-buti na kabuti sa recipe ni Chef Tristan Encarnacion. Yan po. Ayan. Okay. Magpapatuloy po ang Hiling Galing sa TV. Kasama ko na po ngayon ang ating kapatid na si Maribel Komori na isang magaling na caregiver sa Japan. Matabang atay na puno ng aray, gumaling sa tulong at payo ni Dr. E. Magbabalik pa po ang Hiling Galing sa TV. Maaari niyong makita ang mga full episodes ng Hiling Galing kasama mga wellness recipes ni Chef Tristan sa www.healinggaling.ph. Bisitahin din ang aming Hiling Galing official Facebook page at sundan si Chef Tristan sa Instagram sa Wellness Chef HG. Nais magpasalamat ng Hiling Galing sa aming mga partners. June Encarnacion Salon, marketingcoach.net, Kidney mo, nabubulok daw. Ihipo ako ng dugo. Twice a week ako dinadala sa dialysis. aray na dulot ng madalas na dialysis, maiibsan na sa natural na paraan. Samahan si Dr. E sa Hiling Galing sa TV. Linggo, alas 7 ng umaga sa TV5.